Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Kahapon, nagka-issue kasi habang nagla-live tayo, biglang may lumabas na statement galing kay Mayor Baste Duterte who answered, allegedly, Senator Amy at sinasabi niya na nag-sorry siya kasi naawa daw siya kay Senator Amy dahil nga sa salita niya tungkol sa pagpaparesign ng ating Pangulo. At alam niya, nagulat si Senadora doon at alam niya, medyo nakakagulat din yung tono ng kanyang talumpati. Gayon pa man, inuulit niya. Parang ang lumalabas kasi ay mayroon pang sinabi, mayroon pang quote-unquote drama si Senadora sa media na para tumuloy yung issue. So, na-clarify naman po. Bago ito, of course, syempre, tinanong namin dun sa mga nakakaalam kung ano talaga ang pangyayari dito. So, apparently, yun nga, mayroong lumabas sa media at napagkamalan ni Mayor Baste na ito ay panibagong palabas ni Senadora Amy when actually, it was just a late publication of supposedly yung binulong ni Mayor Baste kay Senadora right after his speech. Pinost namin ito sa Luminous at sinabi niya na sorry Senadora, humingi siya ng paumanhin. Gayon pa man, sa dulo ng lahat ng sinabi niya, sabi niya pero he meant it daw. Sincere naman daw siya dun sa sinabi niya, which means hindi niya binabawi yung kanyang hikayat na mag-resign ng ating Pangulo, pero humihingi siya ng pasensya kay Senadora dahil alam niya na nagulat at posibleng ikadamdam ng Senadora ang kanyang mga sinabi. Uli, hindi niya po binabawi yung mga yon. Pero hindi po sila, hindi ito nagbunga ng hindi pagkakaintindihan. Kumbaga, nagkausap na sila at nagkalinawan na wala naman pong sinasabi si Senadora sa media at hindi naman na double check yung ganitong impormasyon at hindi rin malinaw yung pahayag ng ilang mga media tungkol dito. So, para maliwanag, hindi po sila nagkaalitan, hindi rin po sila nagkatampuhan, nagkaliwanagan. In-explain nung tinanong si Senadora Amy sa kanyang interview sa media, napadaan sa interview, ang sagot lang niya ay hindi na ako magsasalita, pero okay na sila. So, para lang hindi ito magamit upang may maghasi ng paghihiwalayan na naman o hindi pagkakaintindihan sa mga individual na ito, nililiwanag lang natin na wala po silang hindi pagkakaintindihan. So, given this, pwede na natin pag-usapan ng ibang issue. So, ano pang ibang issue ang maaari nating pag-usapan? Well, lumabas din po ang mga video ng ating Pangulo na uma-attend siya ng kanilang reunion ng kanilang klase sa Lasal Green Hills. However, marami rin nag-point out na pumunta nga siya, ngunit hindi naman siya nagpakita sa mga nasalanta doon sa hanggang ngayon na tumataas pa rin na tubig baha sa Davao Region. So ang Davao del Norte at saka ang Davao de Oro daw ay nag-i-experience pa rin po ng masamang panahon at hindi pa rin po bumababa ang tubig baha or kung bumababa man ay tumataas muli dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan. Marami na pong lugar ang natabunan ng tubig at marami na po ang nasalanta. Although yung mga areas na yon ay normal na nakakaranas ng pagbabaha at sanay ang mga taga ron sa ganitong klaseng disaster ang damdamin at mga isipan natin at pinagdarasal natin ang mga tao at mga biktima doon. Muli, however, syempre nagiging issue ang hindi pagpunta o tila pag-iisnab ng ating Pangulo sa mga nasalanta sa Davao Region. Pang ilang beses na ito. Of course, wala din po siya at umalis po siya ng bansa nung nagkaroon ng pagsabog sa Marawi. Hanggang ngayon po, hindi nare-resolba ang issue na ito dahil wala naman pong sagot doon sa Malacanang, wala ring statement na ini-issue ang ating PCO at wala pong ibang naghihikayat man lang na sagutin ang issue na ito. Hindi naman natin masabing rumaragsa ang issue na ito dahil ika nga ng iba, nasasanay na sila na bukod sa hindi nagsasalita ang Malacanang, di nagre-react. May mga lugar talaga na hindi nila pinupuntahan, may mga okasyon na usually pinupuntahan ng isang Pangulo na hindi rin siya nakakadalo. Pag tinignan natin yung hindi niya pagdalo, kasabay ng, masugid na pagpunta sa mga party, sa reunion at sa concert, nakakabahala ito lalong-lalo na sa taong bayang matagal nang nag-iisip na hindi niya pinapansin ang taong bayan, ang kanyang mga, constituents.
ito ba ay dapat maging issue? Opo. Kasi kahit sinong presidente natanong, nag-umpisa panahon ni Noynoy nung nagkaroon ng hashtag nasa ng Pangulo. Missing daw po kasi si Pangulong Noynoy. Pero ginawa din po nila yan nung panahon ni Pangulong Duterte dahil, well, sinasabi may health issues daw siya. Pero mas matindi ngayon kasi wala namang health issues di umano ang ating Pangulo, ngunit present parate sa concert at sa mga party at sa mga selebrasyon. Pero kulang ang pagdalo sa mga nasalanta. Sabi ni Ma'am John, hindi sasanay o hindi, he is the president, it is his duty to take care of the people. Opo, Ma'am John, naiintindihan ko yan. Pero yung presence niya, hindi po necessary. Pero nakakakalma. Kumbaga, nararamdaman ng mga nasalanta ang presence ng national government at ang gabay ng Pangulo. Hindi siya essential. Kumbaga, hindi requirement o obligasyon ng ating Pangulo na pumunta. Gayunpaman, hindi na how do you call this? Sa gitna ng pagkakasalanta, ng gitna ng isang disaster, kung hindi man siya makakabisita, yung optics po na nakikita siya sa mga selebrasyon o concert o reunion, ay syempre makukomentuhan. Tinatanong, Dear Lawrence Ikban, tinatanong niya, you no longer serve his office ba? Sir, 2022 pa lang po, nung time na umalis ako. Hindi talaga gaya ni PRD, sabi ni Angry Face. Kung saan ang sakuna, si PRD talaga pumupunta sa mga mamamayan para sumuporta. Last year, mayroong mga namatay na Coast Guard at hindi rin dumalo sa wake ang ating Pangulo. Napansin talaga ang kakulangan ng kanyang presensya noon. Dahil nasanay din tayo na ang dating Pangulo nakikiramay sa mga pamilya, lalong-lalo na doon sa mga nasasawi sa serbisyo sa bayan. Habang sila ay gumagawa ng kanilang duty o mandato, at sila ay nasawi, pupuntahan yon ng ating Pangulo. Ang unang hindi pumunta sa ganon, isang nabatikos ni na Pangulo, si Pangulong Noynoy. Hindi po nga nauna ang SAP 44. Bago pa nun, yung mga namatay na sundalo nung nagsaserve sila ng warrant of arrest sa Albarca, sa dating kampo ng Albarca. Sila po ay pinagbabaril kahit nandun sila in their official duty to serve a warrant of arrest. At sila po ay pinagbabaril ng at the time mga rebelde. Hindi rin dumalo ang ating Pangulo nung panahon na yon at dinagdag ito sa ilan pang mga feelings niya kung kaya't talong-talo ang kanilang partido dun sa sumunod na eleksyon at nanalo si Pangulong Duterte. Ay hindi ito duty, ngunit pagpapakita ng malasakit at pasasalamat sa serbisyo at pag-alay ng buhay ng ating mga Coast Guard at prior to that, ating mga Special Forces at saka Force Recon at saka iba pang mga elite services sa military. Dito, mga ordinaryong mamamayan ang biktima at ang ordinaryong mamamayan mismo ang constituents ng isang Pangulo. Hindi naman sa kailangan niyang pumunta, pero wag sana naman na ang pupuntahan niya ay hindi government function at tinitignan na tila rest and recreation. Hindi rin naman natin sinasabing hindi dapat nagpapahinga ang Pangulo at hindi dapat nag-entertain sa sarili niya or naglilibang. Yun lang, masama yung timing. Sabi ni Chef Vince, dapat hindi na lang pinopost o pinapakita na uma-attend si BBM sa mga party para iwas bad optics. Sa totoo lang, sir, kahit hindi i-post ng ating government media, ang nagpo-post naman yung ibang mga tao, yung mga ordinaryong mamamayan din, o yung mga kasama niya sa party. So kahit paano malalaman po natin yon. Sabi ni Jules, anong say mo sa parating paglabas ng bansa ni PBBM? Do you think it is necessary? I think konteksto po ang mahalaga dun sa paglalabas sa bansa. Halimbawa, well, lahat naman ng Pangulo ay nagta-travel at kadalasan yan ay official travel kung saan may mga state visits or official visits. Magkaiba po yun. Mahalaga yan sa pag-establish natin ng diplomatic relations, sa pag-establish natin ng trade relations, sa paghihikayat ng pag-invest dito sa ating bansa. Konteksto po ang malaking issue dito. Halimbawa, wala naman siyang state visit nang siya ay pumunta sa Singapore para manood ng F1. Okay? Wala naman din pong naiuuwi
Ang official cover ay kadalasan umaalis siya upang maghikayat ng pag-i-invest dito sa Pilipinas. Pero at the same time, naghikayat din sila, sumali siya dun sa paghihikayat sa charter change na baguhin ang mga economic provisions allegedly on the ground na hindi daw nakakapasok ang FDI dahil dun sa mga provision na ito. Hindi po consistent yung stand na yon. Lalabas ka para maghikayat ng FDI pero aaminin mo na mismong sa bigang batas natin ay hindi daw sapat para sa FDI na ito. Sa totoo lang, nagmumukha tuloy na dahilan. Hindi natin sinasabi na walang halaga lahat ng kanyang paglalabas ng bansa. Mayroon naman. Kasi ang mahalaga na nakikita din ng ating Pangulo at nakikisalamuha with heads of state. At lalong-lalo na mahalaga yung na-establish ang mga relasyon natin sa ibang mga bansa. Dahil nilanganin din natin eventually ang kanilang suporta. One way or another. Maharap nga tayo sa ICC at ang partisipasyon o ang willingness ng ibang mga bansa na mag-volunteer ng kanilang pagpakikialam sa proceedings ay posibleng mangyari. So, hindi po 100% na hindi dapat siya umaalis ng bansa. Meron naman mga official reasons for him to go at meron naman mga reasons para kahit paano, meron naman tayong nakukuha. Pero pagdating na sa konteksto, minsan, matatalo talaga siya. Lalong-lalo na, darating na ang midterm elections. So, kailangan yung mga ini-endorso niya ng mga kandidato ay nananalo. Makikita yung klaseng yung pagtingin ng taong bayan sa kanya kung mangagsitalo ang kanyang mga ini-endorso. Makikita ang kahinaan niya sa taong bayan. Sabi ni Joseph, wala po talaga siyang malasakit sa taong bayan. Kumbaga self-interest lang po nila ang pinahalagahan nila. Mukhang disusi kasi si PBBM sa kanyang galaw. Disusi man o hindi, ang masama niyan ay tuloy-tuloy naman ang batikos, di naman tayong taong bayan, nagpapabaya sa ating obligasyon na magsalita at magpahayag at i-criticize ang gobyerno sa mga panahon na ito ay naliligaw ng landas, so to speak, di ba? Sabi ni Jasmine, buong Mindanao pinag-iinitan ni Marcos at Romualdez. Yan siguro po ang puntirya ni dating Pangulong Duterte. Aasahan ba nila ang mga boto na nanggagaling sa Mindanao nitong 2025 elections? Kasi kahit sinong i-endorso niyan, posibleng gumanti ang mga botante ng Mindanao. Huwag kayong mag-alala, kami din. Okay? Bakit? Sa tingin niyo ba kayo lang ang napapabayaan? Abay, lahat tayo. Bakit? Ang presyo ng bigas dito lalo na sa Metro Manila ay napakataas. Nakakaawa ang mga dukhang kababayan kasi maswerte kung makakaisang kilo sila ng pagbibili. Hindi po ganun kaabot kaya na, lalo na sa mga minimum wage earners. Sabi ni Ma'am Christine, for an admin that cares so much about optics or creative comms, they're pretty blind to their let them eat cake look with their parties. Totoo yan. Diba? Tama yung binibring up ni Ma'am Christine. Yung let them eat cake, alam nyo naman kung saan nanggaling yun, ina-attribute yan kay Marie Antoinette na supposedly ay walang pakialam sa kahirapan ng taong bayan kung kaya't nagrevolusyon sa France nung panahon niya at naging huling reyna siya ng France nung kapanahonan na yon. Matapos ang revolusyon ay naging republika na sila at tumungo papuntang demokrasya. Sabi ni ako si Jess, lahat tayo naghihirap, kaya dapat nasa atin pa rin ang sipag at tiyaga para makamit ang pag-asa. Anong sinasabi mo, Sir GS? Tiis-tiis tayo? Kasi lahat naman tayo kailangan tumulong. Kasi lahat tayo naghihirap. So lahat tayo tiis? Tama ba yon? Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Ganito yun eh. Dito lalong-lalo na sa presyo ng pagkain, alam natin na may input prices talaga na mahal. Ngunit bilang pangako niya panahon ng eleksyon, alam niya at napuntiryan niya kung ano yung dahilan kung bakit tumataas ang presyo masyado ng pagkain dito sa Pilipinas. Hindi makontrol. Meron na ng subsidies para sa fertilizer. Meron na ng tulong nasa LGU, yung mga traktora at iba pang mga equipment na kakailanganin ng ating mga magsasaka. And yet, luging-lugi sila. Bakit? Yung middlemen, yung supply chain, yung logistics, matapos na ma-harvest ang kanilang makuha o ang kanilang ani, kailangan ibenta kagad kasi mabubulukan sila. Wala silang mga silos, wala silang cold storage, wala sila yung mga middle na kakailanganin para umabot ang goods nila sa merkado. At para hindi nakokontrol ng iilang mga middleman yung presyo ng pagkain,
Dahil sila po ang nagko-control ng lahat ng logistics. Yes, including warehousing, including cold storage, and hello, sila din minsan ang mga smuggler. So kapag ayaw magbenta ng mga magsasaka sa murang luging presyo, sasabihin lang ng mga middleman, ako kaya kong maghintay kayo, mabubulokan kayo. So, huwag naman kung ganun kasi nakaka-insulto naman yon sa mga taong naghihirap. Yung talagang dukhang-dukha na mabawasan lang ng 5 pesos ang budget, naglalakad na ng ilang kilometro para makapasok sa school o makapasok sa opisina. Bakit di na lang po yun ang i-provide ng government instead of subsidy? Bakit nga ba? Kasi pag subsidy, may mga dumidikit yan sa palad at sa bulsa. May mga pagkakataon ng ganon. Bukod pa doon, baka friendly sila dun sa mga middleman. Sabi ni Ma'am Stephanie, hindi kaya may mga humaharang sa mga impormasyon na nakakarating kay PBBM, kaya akala niya masaya tayo sa kanya? Ma'am naman, grabe naman sa excuse yan. Di ba siya marunong magbasa? For somebody who is very concerned about social media, hindi niya nababasa ang mga yan. Hindi lang po yun, ma'am. May mga tao na obligasyon nila, may may PCO dyan. At trabaho po ng PCO ang mag-monitor ng feedback. So kung hindi niya nakukuha ang feedback na ito, well then, nagpapabaya din siya. But that's not an excuse yung hindi niya alam. He has to know, he should know, he is the president. Feedback is important for policy making and for making decisions. Sabi ni Yen, sana po tutukan ng gobyerno yung mga pangunahing bilihin sobrang mahal na di na nakakatuwa. Matagal na po hindi nakakatuwa eh. Sabi ni Samin, I believe halos lahat ng mga bansa ay may korupsyon. Sobra-sobra nga lang ang greetings ng mga nakaupo sa gobyerno kung kaya't mabagal ang pag-unlad ng Pinas. What do you mean greetings? Sabi ni June, tigil na kami manood o makinig ng karambola, walang kwet kang aray. Sabi, silip-silipin niyo naman si Boss Conrad dun. Sabi ni Ricardo Alingnag, nagiging hostage ng mga traders at middlemen ng mga producers ng agri-products, leaving them no choice. Kaya kahit palugi o mababa ang presyo, ibenta na lang kaysa mabulok ang produkto. Totoo yun. Yung iba nga, tinatapon. Sabi ni Alvin Fong, kumain ako sa karinderya para sa tapsilog. Aba, wala nang itlog daw kasi inubos ng taxi drivers. Yun na lang daw kasi kaya nilang mabili sa halagang 20 pesos. Minsan nagtatanong na kung pwedeng Davao lang ang hiwalay. Hindi na po ako magsasalita ng hiwalayan, sir, kasi ang lapit masyado sa inciting. Kung hindi man ako ang tirahin dyan, iba ka kayo. Tigil na yan, in-explain na po namin eh. Ano daw ang ini-impose? Hindi po, walang ini-impose si Mayor Baste. Ang sinasabi lang niya is, niliwanag niya kasi nga, lumabas naman yung kanyang Yoshi, yung kanyang bulong kay Senador humingi siya ng pasensya at sinabi niya, pero sincere naman, he meant what he said about asking the president to resign. Akala niya nagsalita sa media si Senadora and so sumagot siya. Ang sabi niya, magkaliwanagan lang ha, nagsorry ako tungkol dito sa sinabi ko dahil naawa ako sa iyo. Huwag mo namang gawan ng drama ito. Si Yoshi po yan, hindi si Harry. Sabi ni Ma'am Senny, kailan ba bibigyang pansin ang batas na death penalty? Ayaw pag-usapan dahil ba mas marami ang mga takot at guilty na nasa pwesto? Baka nga naman sila ang mga death penalty pagdating ng araw. Ma'am, hindi po kasi ako agree dun sa conclusion ninyo. And while I think that may appropriate naman ang death penalty for certain crimes, nakikita ko rin po ang epekto niya. Halimbawa, ang ilang mga huwes ay hindi na willing masyado magpataw ng extreme na penalty na yon, kung kaya't automatic binababaan nila yung hatol, binababaan nila yung hatol ng yung mas mababang, bibigay sila mas mababang penalty, o kaya yung decision ay usually iaakyat yan sa pinakamataas na hukuman, automatic po kasi yun. So ang nangyayari ay tumatagal din. So may mga unintended consequences po kasi ang death penalty. Hindi ko rin po masasabi na natatakot ang ating mga legislators kaya hindi nila ini-impose. Ang tingin ko kulang talaga dun sa clamor.
Sabi ni Bruhaha, no muna to death penalty, ayusin muna natin ang legal system. Sabi ni Ian, iba kasi yung sec mo, kumilos versus naglabas ka ng statement versus sa physical siya, andun siya. Ibang epekto kasi pag andun ka sa suporta at moral ng mga taong nasalanta. Totoo naman po. Naiintindihan ko yan. Iba talaga, yung pag nakikita ka ng mga biktima, they know that, okay, napansin nila tayo, alam nilang hirap tayo, and therefore lalabas yung mga kailangan namin. Tama naman po yun. Sabi ni Yen, sana unahin na ni PBBM ang ating pangunahing produkto, nakaka-depress na po ang bilihin. Sabi ni Chito, nakakadismay ang gobyerno ngayon, hindi nagpupunta si BBM sa Davao na nasalanta sa baha. Alam nyo, late na nga eh. Ang tingin ko niya, di ba, ang dami na nating nagsabi, teka muna, ba't hindi siya pumupunta doon? So pag pumunta siya, this late, wala na po masyadong value yon kasi, di ba, ang dami nang nagsasabi, teka muna, sir, ano bang inuuna ninyo dyan? Sabi ni Facebook user, pakikatok nga ang DA kung ano ang komprehensibong programa ng gobyernong ito sa aming magsasaka. Naku sir, pare-pareho lang ang sagot sa amin. Baka kumpleto na daw sila. Ewan. Sabi ni user, hikayatin si F. Ay, grabe kayo. Sabi ni Ma'am Ging, nakakaramdam na ako ng hiya kasi siya binoto ko. Tsaka binoto ko naman talaga siya dahil lang kay Inday. Ang dalas ko makita yan. Sabi ni VJB, lagi po ang mahihirap na lang ang binibigyan ng discount gaya sa Meralco electric bill. Kahit sobrang baba na ng consumption, sana isipin naman nila iba pa bukod sa mahihirap na lang lagi. Well, naiintindihan ko naman po yon. In fact, ramdam naman ng middle class na tayo ang bulk na nagbabayad ng income taxes, pero tayo ang huli pagdating sa mga ganyan, sa ayuda, serbisyo gobyerno, and so on. Tinatanong ni Julap, balak ba, anong ni parliamentary system tayo? Hindi po nga natin alam kasi hindi po transparent ang ating kongreso. Nagbabalak daw sila palitan ng ilang mga economic provisions, pero wala nga pong diskusyon. Yun nga po ang oposisyon namin. Walang lumalabas na impormasyon. Hindi natin alam kung ano pa yung idadagdag nila, kung may plano silang dagdag, kung ano, bakit saan nanggaling itong mga economic provisions na ito, etc. So kahit sir, tanungin nyo ng tanungin at magdebate pa sa federalismo at parliamentary, hindi natin alam kung ipapasa nila yon. Mahilig sila magtago ng kanilang intensyon. Sabi ni PRD number 1, Attorney, I know you love your co-hosts sa Karambola, but if they don't react on what happened, ano yun? Okay lang? And can they still criticize the administration? Actually, mas mahirap yung kalagayan nila kasi, di ba, umangal sila tungkol sa ginawa sa akin, matutulad lang sila. Or even worse, baka ang parusahan yung stasyon, kung mabawian sila ng prangkisa, ang dami mawawalan ng trabaho. Di ba? Ano pa? Kung itutuloy nila ang pagbabati ko sa gobyerno, ganun din. Baka either isa sa kanila ang matanggal or yung stasyon mismo ang mag-suffer. So, yun nga. Para sa karamihan, isa lang ako eh. Marami yung mawawalan ng trabaho kung magkamatigasan dun sa pagstay ko doon. Di ba? So, the choice was made. Tanggalin na lang ako kasi isa lang ako. At like I said, parang Malacanang, wala naman akong ibang backer. Di ba? Wala namang titindig sa akin na na oligarch at sasabihin, uy, sagot ko yan, bakit niyo tinatanggal? Walang ganon. Ang bitbit ko nga lang sa Malacanang, di ba kayo? At malaking tulong po yun, kaya nga po tayo umabot dun eh. Yun nga lang, pagdating na dun sa politikahan dun sa loob, at sa mga taong galit, o sa mga taong nagsusulsol, o sa mga taong naninira, o sa mga taong nag-launch pa ng ng social media campaign para siraan ako at maging no choice akong mag-resign. Narinig nyo na. Ganun po yun. Sabi ni Pegasus, takot ng tao mabudol kaya di uusad ang PI, kasalanan ni BBM. Yes, Ma'am Christine, nabasa ko din po yun. 50,000 residents to lose their land following issuance of consolidated order by Agrarian Reform Secretary to cancel issued titles or CLOAs in favor of the free estates, di ba? The Rojas Estate. Ano pa ba yung iba? Tatlo yung estates na yun eh.
Yes, and definitely it looks really bad. Kasi mga hasyenda itong mga ito na nag-oppose ng breakup ng kanilang land estates for agrarian reform. Hindi ko sure kung ang sinusulong nila ay katulad ng sa Hacienda Luisita. Sabi ni VJB, "Hi attorney, tanong ko lang po, anong rate mo 1 to 10 kay PBBM bilang abala siya sa agrikultura na sa ngayon wala naman yatang naging epekto sa lahat ng bilihin halos?" I'm sure he feels bad about it. Sabi ni VJB, "Tanong ko lang po," ay, yun pala yun. Sobrang daw nakakapangsisi na binoto ng buong pamilya ko si PBBM, sobrang nabudol tayo, wala naman kasing pagpipilian. Totoo naman din po. So, wala, kesya naman si Lenny, di ba? Parang para sa akin, at least dito, kaya natin maghikayat, tumutol, and all that. Kasi kung dilaw naman ang nanalo, naku, baka mas lalo tayo naghihirap. Sabi ni Kaida, grabe baha dito sa Mindanao, pero wala kaming naramdamang presidente. Ma'am, huwag kayong mag-alala, yung mga namatayan nga nung baha last year, yung mga Coast Guard, hindi naman din dinalaw ng Pangulo. Yung nagsasabi, may nagsabi, separate na lang tayo para mawala yung mga buhaya. Dear, darling, sa tingin nyo, sa lugar ninyo wala? Huwag naman ganun. Huwag naman tayong divorced from reality. Pag kayo nag-all caps, di ko kayo babasahin. Sabi ni Ray Christopher, resign or separate. Iba yatang separate din eh. Ano yung annulment? Sabi ni Eunice, tumawag daw po, sabi ni Spock Sari, tumawag daw po si PRD sa kanya at may intel daw po na bubuwagin ang Task Force Davao at i-disarm daw po at ipahuhuli na si PRD. Subukan nila. Gusto nila ng gulo. Wow, kung yun talaga ang plano nila, then nakikita ko, mabilis na mariresolba ng taong bayan ito. Grabe. Kasi nasabi nitong mga to, respect PBBM. Nirespeto naman namin yung opisina ng Pangulo, yung Office of the President. Pero hindi rin po pwede natin palampasin na i-criticize ang ruinous policies ng gobyerno na ito. Alam nyo, naiintindihan ko eh. Yung medyo insensitive ka. Naiintindihan ko na may times talaga, kailangan mo na lang magpahinga. Kailangan mo maglibang. Gets ko din yun. Pero yung pag-consistent, di ka pupunta sa mga nasalanta ng isang terrorist attack. Di ka pupunta sa mga nasalanta sa Bagyo. Hindi ka pupunta dun sa wake ng mga kawani ng gobyerno na namatay sa serbisyo ng gobyerno. Ma'am, hindi na po insensitive ang tawag doon. Kupal na. Nakakaubos ng pasensya. Ang laki ng tiwala natin sa kanya, ang tagal natin siyang pinagtanggol. Buong kampanya, ako plus 1 year pa and more. Pinagtatanggol ko, sinasabi ko, give him some time to get used to government systems. Give him some time to get used to being president. Give him some time to settle into the office. Posibleng hindi siya hindi pa ganun ka-efficient yung mga tao niya kasi nag-insist na bibigyan ng mga posisyon yung mga taong walang kaalam-alam sa gobyerno. Yan, household staff are crying out loud. Pero after, 2 years na, magto 2 years na, ganun pa rin ba ang excuse natin? Hindi na po pwede. Of course, we respect the office of the president. Of course, we respect the leader of the country. Pero hindi natin kailangan respetuhin ang mga desisyon na sobrang pagpapahirap sa taong bayan. At kung may ganyan pa, kung totoo, nabubuwagin ng Task Force Davao, i-disarm at ipapahuli ang dating Pangulong Duterte, tignan natin kung magiging hindi magiging restless ang taong bayan. Aba, tignan niyo nangyari kay PGMA, pina-aresto niya si Erap. Sa tingin mo, she had it easy as president? Mayat-mayat sina-challenge siya. And remember, Erap was loved by the military. Hi kay Gabriel, sabi niya present daw siya from 2017 to 2024. Sabi ni Sir Manny, I think it's the US na nagmamando. It doesn't even matter. Presidente ka na. Kahit hindi naman ang US ang nagdidikta ng lahat ng agriculture policies.
Posibleng sige, hindi nyo mahindihan. Sige, mag-i-import tayo, mag-i-import. Pero naman, nasan yung production side natin? Nasan yung pagtulong dun sa pagpuproduce? Pag tayo nadamay sa sa conflict ng ibang mga bansa, pag tayong nadamay dun, sino bang gugutumin dahil parati tayong import ng import? Yung mga importers, may pera yung mga yan. Buhay na buhay yung mga yan. Tayo, sino kaya nag-funding kay Coco Yap sa Southern Leyte? Ba't ang dami niyang naglakihan karatula sa Southern Leyte? Ba, hindi ko po alam. Ano bang itinatakbo niya? Ito sabi ni Ma'am Seni, walang pakialam ang administrasyon ngayon. Ang ginagawa ay bumangon silang making meltyonario. Hindi magserbisyo. Pansin nyo, mga ina-appoint ang mga may kargada, yung makikiisa sa sindikatuhan. Ganito yun eh. Kahit sabihin pa nila, hindi totoo lahat ng hinala ninyo. The fact is, may mga hinala. The fact is, nawawalan na ng tiwala ang taong bayan. So, anong ibig sabihin yan? Anong nangyayari? So, kung hindi maasahan ng gobyerno, ano yung natural effect nun? Tataas ang krimen. Walang pakialam ang gobyerno kung anong mangyayari sa atin. Di sige, go. Di ba? Ganyan ang mangyayari. Krimen hindi lang sa loob at sa labas ng gobyerno. For sure, may ilan-ilan nahuhuli dyan, nakukonvict niyan, pero, di ba? By the way pagka ako nagiging passionate sa aking salita, mas mabilis ako mag-isip. So, mas natutulak at mas nagiging articulate ako. At sa ganon, natuloy-tuloy yung thought process. Kaya ang unang magsabing, relax ka lang o cool ka lang, mababan po kayo. Kasi ibig sabihin, ini-interrupt nyo ko sa walang katuturang komento. Okay? Kaintindihan tayo Pasensyahan tayo. Alam control ka, the moment you start saying, cool ka lang, at the time when I am being passionate. It's not fair. And it is very, very rude. So, para rin matuto, ang mga tao dito, kailangan may nararapat na reaction. Huwag niyo ako rin sabihan na, ma'am, huwag niyong patulan, especially after pinatulan ko na. Okay? Pasensyahan tayo Sabi ni Gear, sabi daw ni Sec Bautista, ang previous admin ang nagpa-cancel ng Mindanao Railway. For a fact, alam kong hindi yan totoo. Kasi si Yusek Cesar Chavez mismo ang nag-announce. So sinasabi ba ni Sec Bautista na ang sarili niyang Yusek ay nagkamali? Bukod pa doon, nagtanong din ako sa ilang mga opisyalis ng DOTR from the last admin, lalong-lalo na ang ilang namamahala sa railways. Huwag po silang mag-gaslight sa atin. Sorry, mahal ko si Sec Bautista on a personal level, pero yung mga ganyang mga sinasabi, alam nating hindi totoo. Tawag dyan gaslighting. Kung hindi pa rin kikilos si BBM sa mga problema ng bansa, mabuti pang mag-resign siya. Tapos, the best, alam niyo kung ano yung pinaka-comeback lang nila doon? Who are you to say that? Hoy, ito ang sagot tatandaan ninyo. Pag may nagsabing resign, at may sumagot dun sa taong yun na sino ka para magsabi yun? I am a citizen of the Republic of the Philippines and my freedom of speech is guaranteed by the Constitution. Don't you dare. Uprotektahan ninyo ang presidente with that? Uuratin ninyo yung ordinaryong mamamayan? Imbis na sabihan ninyo yung principal ninyo na sir, konting andar kasi galit na sila. Di ba? Sabi ni Nancy Santos, ako sinishare ko sa mga kaibigan at former office mate ko, mga kamag-anak ko talagang sinisend ko sa messenger. Yes, ma'am. Ganyan. Ganyan po ang labanan ngayon. The fight isn't on the streets. Huwag natin subukan yung mga ganyan. Kasi the moment na barahin nila yung mga kalye, magsasabi sila na ni GMA ganun ginagawa niya eh. Pag sa tingin niya magkakarali-rali, babarahin yung mga kalye, papa-aresto yung mga rallyista, tapos babarestoin yung mga rallyista, tapos sasabihin, ay wala naman masyadong tutol ni GMA. So ganun-ganun din po ang magiging reaction dito. Para dun sa nagsasabi, papatulan ko to, huwag niyo akong pigilan. Para dun sa nagsasabing, bitter ka lang kasi. Sir, okay. Number one, hindi ako bitter. Kasi hindi niyo po ako nakita in the 1 year after I left office. And even up to now,
I never say anything personal about the president or the first family, but yes, I certainly will criticize policy. Number 2, babalakurain nila ako tapos magagalit kayo pag ako ang galit? Tumigil ka nga dyan. Do you understand human nature? Besides, number 3, even if I was bitter, angry, depressed, frantic, irritated, annoyed at them, it doesn't attack the argument. It doesn't negate the failure of this administration to address the very basic issues of food, electricity, traffic, transportation, internet, and oh my gosh, basic standard of living. Justice. Pinakamatindi. Justice. Sinasagot ba nila yan? Ha? Hihirit sila na aarestuhin si PRD, si FPRD. Bakit? Dahil inconvenient siya sa administrasyon na ito? Subukan nyo lang. And don't you dare try to stop me from speaking out. Sabi ni Pinoy Real, good evening. Mabuhay po sa inyo. Love all the updates. What's going on sa bayan. Thanks. Sabi ni Mark, is it possible for Davao City to become a province and its districts become a municipality? I think I need to know why first. Sabi ni Don, sayang lang ang napakalaking political capital ng PBBM. Unlike PRD, binakbakan ang mga gahaman sa big business at narco-politics dahil back siya ng mga tao. Si BBM nag-erode na lang ang popularity. So, yun nga. In fact, ang pinakasagot nila sa atin doon, pagka sinasabi natin na buti pa si PRD o nami-miss natin si FPRD, nasabi nila, bakit ganito? Hindi nga niya naayos ang agri, hindi nga niya naayos ang ganito, laki ng utang, ganyan. Number 1, yung utang dahil sa pandemic. Number 2, sige, sabihin na natin merong mga hindi naayos. I-blame nila yung problema ngayon. Magto 2 years na ang presidente, magto 2 years na ang presidente, walang naiaayos. Kasalanan pa rin ni former President Duterte. Sino bang in control sa DA? Sino bang umupo na kalihim ng agrikultura? Sino ba ang nagko-control? Sino ba ang head ng civil service? Sino ba ang pwedeng mag-utos para ayusin yan? Kung sabihin ninyo, may problema sa, na ang problema sa DA ay dahil wala naman na nagawa si Presidente Duterte, please lang, check your logic. Kung yan po ang natututunan ninyo sa mga amo ninyo, ay kailangan na pala natin talagang hikayatin ang complete overhaul ng sistema ninyo sa pag-hire ng mga tolls. Sabi ni VJ, tingin ninyo, anong inis ni Lisa Marcos kay Sara Duterte? Well, I don't know, actually. Wala talaga, and I will not hazard a guess. Ang importante lang is alam nating inis. Di ba? We can find that out later on. Sabi ni Buboy Rodriguez, facts remain. If not for VP Inday, hindi talaga mananalo si BBM. Hindi lang yun. Yung rehabilitation ng pangalang Marcos nag-umpisa si Presidente Duterte. May half-hearted attempts si dating Pangulong Gloria. Pero, yung talagang rehabilitation, yung talagang paglibing, yung pag-angat uli ng pangalang Marcos became possible only under Rodrigo Duterte. So, di ba? Kung sinasabi ninyong it was VP Inday, well, it's VP Inday also, but it was also former President Duterte who cleaned up that name. Sabi ni Eileen, ang DA, si BBM, na nga humawak ng DA, di po ba walang nagawa, nakakainis? Tapos sinisi pa kay PRD. Lahat ng mga nangyayari, isisend ko sa group chat para alam nila. Yun. Sabi naman ni Ian, saludo ako sa iyo, ka din ang moral mo. Despite DWIZ issue, ginawa ko politician lang to see the many ang nangyari. Saan ka nahugot ng lakas ng loob? Sanay. Kasi ang karamihan, hindi kasi ako kilala at hindi nila nalalaman na matagal na akong hasa sa laban. Panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy. Hanggang ngayon nga, may tampo pa si Presidente Gloria sa akin eh. Kasi akala niya, kasama ko yung mga nag-plot ng po sa kanya hindi naman totoo. Ako yung abogado. Pero, panahon ni Noynoy, galit talaga si Presidente Noynoy sa akin. So dahil, pino-point out ko, sir, grabe yung nabakbak ang moral ng military nung kinakausap niya, mga representante ng mga separatist groups.
binibigyan niya ng lupa, yung mga yon tinatawag na MNLF Health Territory, itong mga lugar na ito, nakakaloka yun ha. Ano yun? Bibigay ka teritoryo, ano ba kung giyera tayo noon? Prison yun. O ano, parang kulang na lang secession talaga or actually umaabot na dun sa secession. Tapos sobrang inis ko, grabe yung bakbak ko sa kanya sa Facebook noon. Pinapa-aresto niya ako. So ano ito? Panahon na to? Daming nagsasabi niya, natatakot kami kasi ganito na nangyayari. Oh please. 2 beses, 3 beses may attempt na i-disappear ako. So yung mga yan, tanggal sa trabaho, I've done worse. Sabi ni Happy lang, tama naman ito. Hanggat di naranasan ng politiko natin na magutom, tuloy-tuloy pangungurap ng mga yan. Sabi ni Nuge, speak up, Attorney Trixie, be one of those brave warriors. Excuse me? Kanina pa ako nagsasalita dito ha. Ilang araw na ako nagsasalita, ilang buwan na. Speak up. If I choose not to get personal, alam nyo, hindi talaga dadami dito the way other people, other vloggers dumadami. So, akala nyo naman kasi pag speak up, kailangan balahurain ko yung kalaban. Hindi naman po necessary. Galit ako sa polisiya. Galit ako sa lack of leadership. But that's not enough for me na murahin itong mga to. Kasi nawawala yung message. Simple lang po yung message ko. Ngayon, itong People's Initiative, it's constitutionally and legally infirm. Pero tinutuloy ninyo, kaya napaghahalataan na may umaandar na pera dito. Huwag naman sana tayo gawing tanga nitong mga to. Akala nila makakalusot ito. Even itong COMELEC, hello. Ano akala ninyo, gagawa-gawa ko yun ng rules? On a non-existent law? Paano hindi kayo magagalit? Paano hindi kayo maiinis? Pero even now, hindi pa rin ako nang babalahura. Hindi ko style yun. Kaya kung ang hinihingi ninyo ay yung style ng ibang tao, doon kayo sa ibang vlogger mag-abang. Hindi ko gagawin yan. Sana if di pa din magawa ni PBBM yung kanyang pinangako, may iisipan niya mag-resign tapos ipalit si Sara. Do you honestly think you can hope for that? Alam nyo, mas nakakabilib si Erap. Umalis siya ng Malacanang kasi alam niya, pag nag-stay siya doon magkakabarilan. Inisip niya yun, inisip niya mas maigi para sa taong bayan. Alis ako ng Malacanang, kahit in-interpret yun as a resignation. Mali yun hindi siya nag-resign. Kasi sabi natin na parang kudeta talaga ang nangyari nun. So, ang daming nagsasabi, galit sila kay Erap, galit sila kay Erap. Pero at least si Erap went down quietly. Hindi niya tinulak to the point na magkakagulo. Pero dito, I am not even hoping for that kasi walang ebidensya akong nakikita na gagawin nila yun. Ito ang hinanakit ng taong bayan, hinanakit ng mga supporters, hinaing ng taong bayan, kaya nilang i-ignore Ano pa kaya itong life and death natin? Sa araw-araw, di ba? Ay masawi ka sa gulo o masawi ka sa taas ng presyo ng pagkain. But do they care? Ni statement na pakitang tao lang lumalabas. Sabi ni Shebams, ang pagiging silent ni DDM means agree siya sa mga nangyayari. No doubt about it. Kasama talaga siya dyan. Sabi ako, miss you. Bakit? Diyos ko. Utang na loob. Kawawa ako. Sabi ni John Gallardo, pakapala na lang ng mukha dyan sa Malacanang at Kongreso. Mas makapal, mas kaldo ang mga bulsa. Sabi ni Raf Heron, pansin ko lately palati ng active sa live si Atty. Kailan niyo po napansin ito? Hi daw. Yoshi and Harry. Hi daw. Pati for babies daw niya tumatawal. Sorry. Marlita says, kaya nga ipipilit ang PI para tuloy sila sa pwesto. Kaya huwag kayo umasa na bababa sila. Totoo. Dear Mark Anthony Gabot, ang sabi niya po kasi, akala ko po, attorney, you were the COMSEC. Po. COMSEC. I was the press secretary. Bakit ka umiiyak? Dahil wala na ako doon.
Please. Sabi ni Onat, dahil si Erap ay sugarol lang, may konsyensya kahit konti yung nakatuntong sa Malacanang ay hindi makapag-isip ng tama. Grabe. Sabi ni RTRA Shop, Happy Sunday, sila BBM and Lisa, tapos kami mga taga Mindanao, kanya-kanya na lang mga nagtutulungan sa baha. Huwag kayong mag-alala, nakikiramay naman din po kami sa inyo. Wala talaga, sa totoo lang, wala akong mahanap na excuse sa absence ng Pangulo or sa absence. Alam nyo, ganito alala nyo, ilang linggo pa lang na presidente si BBM, nagka-earthquake, di ba, sa Norte. Alam mo, within 2 hours, nagpo-press briefing na ako, nagme-meeting na si Presidente with some of the key officials, paglabas ng key officials, nag-press briefing uli kami, nag-chopper si DSWD Sec Erwin papunta doon, na-galvanize yung DOE, lahat kami umaandar. Nararamdaman mo, kumikilos kami lahat. What is the difference? Bakit dito sa Mindanao, di namin ramdam yung kilos ninyo? Di talaga. Sabi ni Alma, nagsalita naman siya, wala na daw magugutom. Ayun na nga, ikaka-announce lang sa bagong Pilipinas, na lahat, siseryosohin, dibdibin na nila ang kanilang, ano ba to? Ang kanilang mga obligasyon, ang kanilang mandato, chuchu. Alam niyo, dati sinasabi niyo pa na magaling lang magsalita. Alam niyo, yung speech niya during the bagong Pilipinas rally, hindi na ako believe sa mga, sa speeches niya. Sabi ni Brawler, oops, sana ang gobyerno may gantong live platform para masabi ang hinanakit ng mamamayan. So, magakikinig ba sila? Sabi ni Tej the Gamer, bawal tamad pero di naman niya sinabi bawal absentee. Ala! Sabi ni Riri, the Triad doesn't need votes from Mindanao or Luz or V. Kampante sila dahil sa US at Smart Magic. By any other name. Sabi ni Happy lang, nag-iisa lang ang boto ko pero mahalaga kaso sa hindi marunong magpahalaga ko nabigay. Grabe, ramdam ko yan. Ito ba? There's another, we got a live one. Sabi ng Marv, bakit lahat bitter dito? Alam mo, God protects children and the insane. Sabi ni, ayun nga po, na-discuss na po natin yan. Sabi ni Ten Lopez, nagbaha sa ang bango kasi nagluto ako ng bread. Nagbe-bake ako ng bread, naaamoy ko, grabe. So, bigla ako nagutom. Sabi ni Ten Lopez, nagbaha sa Davao, nasa ng presidente na mabait ko, Oy, excuse me, ako nagsasabi ng mabait, huwag mo akong awayan. Sa bagay, hindi naman F1 at Coldplay. Kaya mo yan. Sabi ni Mami Bell, nakakagutom. Sorry po. Siyempre may kinikilingan at may kasinungalingan. Grabe ang baha sa Davao pero wala nang tulong si BBM. Alam nyo, salitanan lang sana kahit maraming stages yan. Merong mga salita ka lang, may konting gawa, tapos merong completely ignoring. Yun ang nangyayari, completely ignoring. Bakit? Kung sa bagay, hindi nga niya pinansin yung mga namatay dun sa baha. Hindi pa ba daw ebidensya yung nangyayari ngayon para ma-impeach si BBM? Okay, ganito yan, ma'am. Ang grounds for impeachment. Teka, para hindi ako magkamali. Maandam na yung gutom ko. Ay, mali. Mali Ayan. Culpable violation of the Constitution. Anong part ng saligang batas ang hindi niya sinunod? Treason. Wala nang gyera, so hindi pwede magka-treason. Bribery. Ayan, kailangan patunayan. Graft and corruption. Well, maraming forms kasi. Well, graft, meron kasi Anti-Graft and Corrupt Practices Act, so kailangan pumasok doon. Very specific yun. Corruption. Pwede. Kasi sabi dati ni Ombudsman, nag-uusap kami, sabi ko kasi, yung pag-uupo ng mga incompetents sa pwesto,
yan po ay form of corruption. Kasi nadideprive ang taong bayan ng tamang panahon, ng tamang serbisyo. Other high crimes or betrayal of public trust. So yung mga nauna, treason, bribery, graft, and corruption, ito ay mga krimen. So ang sinasabi nila, ito ay high crimes. So pwede rin other high crimes. So ibig sabihin, ganun ka-intense, ganun kasama, or betrayal of public trust. Tingin ko, meron naman po, posible, although I still have to look at the evidence ng isa-iba eh. Ang problema nga niyan ay itong ang Kongreso, which is headed by his cousin. So ibig sabihin, parang immune siya from an impeachment sa House. Sabi ni Mikay Rea, yung ginastos sa Luneta Bagong Pilipinas, laki 16 million. Uy, 16 million lang ang nakita ninyo, mas malaki pa doon. Kasi idadagdag nyo yung mga overtime na ibabayad sa mga kawani ng gobyerno na pinilit nilang pumunta. Yung idadagdag pa dyan yung mga ginastos para i-bus in yung mga empleyado na yon. Yung setup, yung stage pa lang yun ha, hindi pa tapos yung talent fee ng ilan. Pero hindi po yan kumpleto, yung hakot system po talaga ay magastos. Sabi ni Almi, ito po, excuse ng Pangulo, February 3, umattend ng Lasal Homecoming Alumni, Sunday umattend ng Aboitiz Louis Yield Wedding. Sabi ni Sarita, sadly, Stoics, Cavaliers, and Machiavellians, we don't deserve them. We deserve better, we deserve more. Yung health situation ba, attorney, enough to impeach a leader? Hindi po impeachment yun. Kapag health ang issue at hindi na niya magawa yung kanyang mandato, yung kanyang mga obligasyon bilang isang kawani ng gobyerno at liderato dito, kung hindi na niya kaya mag-isip ng maayos at hindi kaya niya physically, ay maaari siyang hikayatin na to step down. Or ang gabinete mismo ang magde-declare ng incompetence niya to continue to hold office. So ito yung problema, gagawin ba nila yon? Sabi ni Charlie, tabangan nyo kami, Ginoo. Thank you kay Ruel, Payad, at kay Doyster. Sabi ni Doyster, sa speeches, dati super bilib ako dahil it seemed na kabisado ni BBM yung speech niya, especially nung Congress, when Congress confirmed their mandates. I was like, how did he find time to actually do that? Ayun pala, he doesn't need to sleep. Grabe. Meron ka po bang idea how much po ba per square meter ang lot sa Davao? Ay, naunahan na kita. Gusto ko na po lumipatan ng family ko doon kung kaya na namin bumili ng maayos na malilipatan, nakakaurat na dito sa NCR. Depende, kasi ako, hindi ako sa Davao City bumili. Davao Region po, marami pa pong lupa. Maayos naman po. Ang daming comments ngayon. Mukhang itutuloy na nila yung economic provision sa Constitution, sabi ni Iwandel. Tuba, well, hindi natin nga alam. Ito yung problema. Walang transparency. Para dun sa nagtatanong, ikaw ba yung dating spokesperson ni Marcos? Never ako naging spokesperson ni Presidente Marcos. Naging press secretary ako. Iba po ang spokesperson. Never ako naging spokesperson niya. Ayaw niya nung may spokes. Hanggang ngayon, wala siyang spokes. Pwede bang maging basihan ang paggawa niya ng bodyguard si Drug Lord Cyrus at ginawang Special Envoy of China si Michael Ma? Hindi pa ba sapat yun? Ay, sir, okay, we can make all of these allegations. Ito yung tanong, may pruweba ba? May ebidensya ba tayo dyan? So, para sa akin, it will all depend on the evidence available. Number one. Number two, ang Kongreso po ang magde-decide kung may probable cause. At ang kanilang boto ay politika. So, ang Senado, ganun din. Kailangan, kung magpapa-impeach tayo, super slam dunk at may critical mass galing sa taong bayan. Ibig sabihin, lahat tayo galit na. Lahat tayo impatient na. At pag hindi sila gumawa ng tama, mayroon tayong iisipin na meron tayong naisip ng gagawin. Diba?
betrayal of public trust, sabi ni user. Ano po take ninyo sa federalism? Makakatulong po ba? Para sa akin, kung sinukuan niya ni Presidente Duterte or kailangan ng mga conditions precedent, yun po muna ang pag-usapan. Bukod pa dito, sa kahit anong issue, kasi pag sinasabi yung federalism, nag-isip kayo ng solusyon, pero hindi nyo sinasabi kung ano yung problema. Kailangan natin i-address problema. Hindi yung maggagawa tayo ng solusyon in the hopes na maaayos yung mga problema. May ilang mga tao, sa sobra nilang bilib sa federalism, akala nila sagot ito sa lahat ng problema ng lipunan. Kahit gutom, sagot daw ng federalismo. So, hindi po ganun yun. So, kailangan ipresenta natin kung ano yung problema at saka tayo magpresenta kung ano sa tingin natin ang pinakanararapat na solusyon. Kung ang solusyon na ito ay mangangailangan ng pagbabago sa saligang batas, then by all means, let's do that. Ang ginagawa dito nga ngayon ay nagpo-propose sila ng solusyon, di naman nila kinikwento sa atin, ano ba yung problema? Diba? Bukod pa dito, hindi man lang nila kinoconsider ang Constitutional Convention. Nasabi lang nila, ay mahal. Bakit? Tipid nyo kami? Kung makagastos kayo dyan sa Kongreso, ang laki-laki ng mga confidential funds ninyo, ang laki-laki ng MOOE ninyo, ang laki-laki ng mga pwede ninyong pondo na hawak-hawak ni Speaker. Pagkatapos, titipirin nyo kami sa saligang batas o magkaaminan na lang. Sabihin nyo na lang sa amin na ayaw ninyo na kami yung upo. Sabi ni Al, more than 3 decades na hinihintay para maayos ang pangalan. Ibabasura lang dahil sa kasakiman sa pwesto. Ina nga eh. Sabi ni Julap, Miss Trixie, si Tamba nag-ambisyon maging Prime Minister. Walang masama sa ambisyon. Pero yung babaguhin mo yung saligang batas, lulukuhin mong taong bayan, mag-bribe ka ng mga tao at mga opisyales ng gobyerno para lang makuha yung ambisyon mo, ibang usapan yan. Yung mga ganitong sagot, katanungan, right now, hindi po pwedeng sagutin yan. Dinadamay nyo lang kami. You're proposing a crime. Don't do that on my wall. Sabi ni Dio, pag may incompetent at tamad na empleyado ka, ay di mo ba tatanggalin na katulad ni Marcos? Alam mo, ang galing mo magano dyan, ha? Galing ng logic mo dyan. Pwede ba daw may impeach si Mrs. President? She's not an elected official po. Sabi ni Patatotini, malinaw na pinaliwanag ni Attorney Glenn Chong kung paano magnakaw ang mga kongresista. Pwede bang idulog ito sa Supreme Court bilang bagong alias ng pork barrel na unconstitutional? Hindi po basta-basta pwedeng idulog yan sa Korte Suprema. Kailangan may kaso, kailangan may karapatan na nalabag. Salamat po sa mga nag-double tap. Uy, maraming salamat so far sa mga nagpadala ng roses. Ano pa ba yung mga hearts? Ano pa ba yun? Sabi ni user, 36 years to redeem, 1.5 years to ruin. Sabi ni Dio dyan, pag may basa ko na pala. Bakit po tingin niyo mas mahirap ang magiging buhay ng mga Pilipino kung si Lenny ang nanalo? Hindi ko to papansinin uli, ha? Hindi ko babanggitin uli yung pangalan na yan. Yung mga nagpapasok ng name niya dito sa newsfeed, ginagawa, kinakasangkapan niyo lang kami para ipakalat yung pangalan niya dahil tatakbo siya. Huwag po ninyo kaming gamitin dito. Huwag niyo pong babanggitin yung pangalan na yan dito. Hindi kami kasali sa kampanya niya at hindi namin siya sinusuportahan. Problem muna yung ipaliwanag at ipakita, then tsaka ipasok ang federalism, assuming na siya ay solusyon. Diba? Sabi ni JK, ang hirap magtrabaho para sa bulsa ng mga kongresista. Ang mahal na ng PhilHealth at tax. Tama. Sabi ni Yerd, ni Mamani, delete na yung mga may pangalan ni Lutang attorney. One last chance lang siya. Sabi ni Yerd, good evening, sa strong leader, ang bilis na panahon. Ngayon may weak leader po ako. Ay!
Sabi ni whatever, 6-year term or extension of term ending nito. Sana nga kung may ebidensya na maipatalsik. Sabi ni Cam Holland, tanggalin niya mga pinklawan na nag-comment. Thank you kay Jong, bago daw siyang subscriber sa YouTube. O yung mga nasa TikTok, subscribe din po kayo dun sa YouTube para mababalikan ninyo yung live. Pag na-miss ninyo yung live dito sa TikTok. Sabi ni Henry, tama ka po. Huwag pansinin, taktika nila ipasok nila dito sa live niyo. Oo, para para kumalat na naman yung pangalan niya. Eh para sa akin, yung pangalan niya ikalat eh. How big daw is the chance na uhulihin si PRD? Sir, I can't give any odds on that. Kasi hindi nga natin alam kung anong magiging basihan eh. Kung ICC yan, hindi pa nga nag-hearing eh. Tapos pa lang dun sa sa preliminaries eh. Pwede po ba daw tumakbo si PRD for president? Kung ang interpretation nila ay hindi consecutive terms ang bawal. Sabi ni Pinoy ako, Luminous din po ba yung YouTube account nyo? Yes po, Luminous by TCA AGP and AGP. Apo. Sabi ni Kuldani, ang ganda-ganda dyan tingnan. Pwede po ba malaman? Grabe, bitin yung question ni Madam, ano? Pero mama, wala pang barya, maaga pa po. Pero thank you. Sabi ni Arif, nung election po Reunity, ang post at parati ko ako online. Ngayon, naka-off ako dahil online para hindi ako makita ng mga friends ko at kantsawan. Sabi ni Abraham, natawa ako doon, kala ko nalampasan kayo na nahiya ako sa sarili ko, sabi ni Adla, kasi nakipagbardagulan pa naman ako para kay Bibi. Kailang beses ko nga siya in-interview, nakakaloka. Sabi ni John Clibbs, bakit di pa nag-step down si Speaker? Why? Who's making him step down? Meron bang suggestion galing sa Presidente? Sinabi ba ng mga kongresista, ayaw na namin sa'yo, magboboto kami ng panibagong leader. Walang ganon, di ba? So tutuloy-tuloy pa rin siya. Applicable po ba ARTA pati RA 6713 kay Presidente? Wala naman nakalagay na exempt siya, pero exempt siya from suit. May immunity from suit siya. You can't sue him. Sabi ni Louie, nagkasiraan ng mga relasyon. Ito lang pala mangyayari. Totoo. Ay, kay Juanito, na-late daw siya. Hindi ko rin po alam kung paano maglagay ng moderator dito sa YouTube eh. So, aralin ko po muna. Ay, Diyos ko, kasi araw-araw nagla-live. Kaya yan, walang oras mag-aral. Sabi ni, may nagtanong, muli, we got a live one. Sabi ni Don's Whiskey, Ma'am, saan ka kampi? Marcos o Duterte? Aba, loyal na loyal ako dun sa kinakampihan ko, ang Republika ng Pilipinas. Ano man yan? Correct po, para lang sa sarili yung gustong mangyari sa Chacha, di wag na lang. Sabi ni Kaleng, ngayon darating na eleksyon, mag-iboto ang lahat ng ini-endorso ni PBBM, paramdam din natin kung gaano tayo kadismayado sa kanya. At pag may nakita tayong dayaan, kagad document nyo kagad. Kakaloka to. Dapat nga ngayon nagka-electoral reform, mag-i-eleksyon na ng 2025. Itong Pangulo natin, siya nga yung pinakadehado noon sa hindi umusad ang electoral reform kahit kailangan noon para siya ay para maayos yung kanyang protest. Tapos ngayon, presidente siya, nasa ng electoral reform, na naman ba? Sabi ni Maraluna, pinilit ko pa asawa ko noon na BBM ang i-vote at gumawa pa ako ng Facebook page about BBM. Ma'am, ramdam na ramdam ko. Sabi ni Marco Pineda, baka ipasabpi na kami at i-contempt. Contempt of what? Paano kayo mako-contempt? Hindi naman kayo nasa kongreso. Pag equal out ninyo, talagang, gusto ninyo talaga na i-empower na lang natin ang kongreso na pwede yun.
Sabi ni Abby, nanalo na kasi kaya yan, walang reform. Sabi ni Lilibet, ay, basta kami taga Mindanao PRD. Ano po difference ng spokes at speaker in layman's terms? Ha? Spokes at speaker? Yung isa sinasaksak. Yung isa na, never mind. Sabi ni JC Gatch, my family was pro Marcos but now we hate this admin. Budol-budol man is for real. Sabi ni Raiki, nakaka-thrill ang pananahimik ni GMA, baka naghahanda ng malaking pas. Sasabang niya, Hoy! Don't hold your breath. Andun na po si GMA. Hindi po siya pumunta ng Davao. Panay ang dikit niya kay speaker ngayon. Nag-iintay kayo kay GMA? Excuse me. She has to survive. Sabi ni Lavoy, may isang mahilig magsabi dati ng in the academe na Gina G sa'yo, issue sa kanya that you are speaking against the PBBM admin, dati ka raw member. Bakit? Nasaan yung rule na bawal yun? Migil nga kasi dito. Gina G siya ha. Sana Gina ngayon. I hope so. Mapatiran siya ng litid. Ano gagawa niya? Ano yung issue, di ba? So, sa totoo lang, mas qualified pa ako sa kanya kung magsasalita ako against kasi meron akong may personal knowledge. Sabi ni Ma'am Sara, Marin, ako inaway ng pamilya ko dahil di talaga ako bumoto dyan dahil sa asawa ni. Uy, Ma'am, justified na po kayo ngayon. Sabi ni Sixtens, grabe attorney, ha? Yung gigil, no? Oh, yeah, actually, pagka meron gano'n, yung gigil na gigil sa akin, na ano, lumilitaw na yung, ano niya, yung ugat, tapos ano, mapapatiran na siya ng litid, yun. Tontuwa ako dun sa gano'n. Kasi alam niyo yun, they hate me, pero they're destroying themselves, di ba? Sila yung tataas ang presyon, sila yung, mahihirinan, sila yung mga gano'n. So, go. Chula says, may mali po ba kung mag-parliamentary system tayo? Sinabi ni Pangulong Duterte na kung ngayon tayo magpa-parliamentary system, hindi na po bababa si Natamba. Et al. Sabi ni Charlie, cute yan si Baste sa personal, intimidating, nakasabay ko yan sa gym sa Davao. Bakit bigla nasingit ang pangalan ni Baste? Ano kung sexy siya? Sabi ni Lori, lagi ako nakikinig sa'yo kaya chill lang ako makipagbardagulan. Hashtag, Duterte pa rin. Hashtag, we deserve better. Diba? Sabi ni Kinan, posible po ba mahiwalang Mindanao? Kung mag-earthquake po na matinding-matindi kasi magkahiwalay po yata ang tectonic plate niya dun sa tectonic plates ng ng Luzon at Visayas. Pero may hati din ha na isa pang tectonic plate. Hindi ba physically you mean? Under the present system, malabo po, so kailangan baguhin. Ay, kay Boxing OFW since 2017, nakikinig na daw siya sa akin. Diba? Ang tuwa ko naman, nung panahon po ba dapat ni PRD na umpisa ng parliamentary? Saan ba kayo nang galing? Okay, ulit. Pinaaral ng ating Pangulong Duterte nung time niya dahil pinangako niya yon. Pinaaral niya ang charter change. Kasama federalismo, kasama parliamentary. Dahil sa masusing pag-aaral na yan, grabe yung awayan, grabe yung pati yung mga debate sa sa konsultasyon. Tapos inayawan din ng Kongreso. Okay? Kahit si Pangulong Duterte, inayawan niya. Kasi para umabot dun sa punto na pwede nating gawin, maraming mga conditions precedent. Bukod pa dito, andyan na nga po ang Local Government Code at ang BARM. Bakit? Yung Local Government Code at ang BARM, ito po ang umpisa ng federalismo. Ito ang experiment natin into greater autonomy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin mapa-work. Okay? So, kailangan maayos natin at this level, maayos natin yung precursor to parliamentary and federalism bago natin sugurin yung federalismo. Kasi no turning back yan. Pag prematurely ginawa, in-explain niya ni Pangulong Duterte, pag prematurely ka nag-federalismo, we could lose states, we could lose territory, at posibleng magulo. So kailangan ayusin natin, ini-evolve naman natin yung sistema. Kaya nga po tayo nagka-local government code.
Kaya po tayo nagka-BARM, di ba? Yung mga autonomous regions na yan, ang precursor to later on possibly evolving these areas into states. Yung local governments to create greater autonomy at para masanay ang mga LGU sa mga autonomous ang local governments. Sabi ni Rafi, Nelson, pinagsasabi mong kailan sa tingin niyo? Wala mang kailan. Ano ka magkakaroon ng kailan? Hindi pa nga natin mapaworking current na sistema. Sabi ni Dolce Vita, nalimutan niyo ba yung jingle ni Mocha at Do? Bakit? Paano ko makakalimutan nandun ako nun? Sabi ni John Tribbs, bakit yung speaker ngayon napaka-powerful? Pansin niyo ba? Siya pinakabibong speaker sa history. Totoo yun. Tinalo niya si Joe DeVie. Di ba? That's saying a lot. Bibo talaga yun eh. Sabi ni Laban 847, takot mag-invest ang mga tao dahil sa laging yero doon. Hindi tinitipid ang Mindanao. Maraming bitin po, sir, yung inyong comment. Grabe pagwaldas ng pera, 16 million sa kick-off rally. Hindi po 16 million yan, more. Yung mga nakalista na yon hindi pa po kasama yung hakot. Sabi ni Ma'am Margarita, buti na lang napaaga si COVID at nalagpasan natin during PRD. Paano kaya kung ngayon nangyari ang pandemic, kawawa naman tayo? Ang hirap isipin, no? Sabi ni Wina, pagbati daw po, my mother in Dallas and her friends are also watching you. Hashtag, we deserve better. Hashtag, BBM Rizal. Hi kay mami ni Wina Jane. Hindi ko po alam pangalan ng mami mo. So, I'm glad that you're watching. You and your friends are watching. Ikain nyo na lang po ako since mukhang may barkada day kayo. Sabi ni... Teka, pabasahin ko kayo, Ma'am Jackie, after ha. Sabi ni Jamie Moore, kung si Presidente Duterte ang naging leader sa separation ng Mindanao, as Mindanao na lagi na di-discriminate, neglected, then yes to Mindanao separation. Paano kung hindi siya? He's 80 years old. Sabi ko nga, no? Ma'am, salamat sa comment nyo. Nabigyan ako ng bagong dimension. Sabi naman ni Ma'am Jackie, anong bibo? Nagkakalat ka mo. Sabi ni Sita, salamat sa support sa ating bayan at sa Duterte families. Alam nyo, it isn't personal eh. Sinusuportahan ko sila kasi tama sila. So, sinusuportahan ko sila kasi bilang mamamayan ng Pilipinas, hindi ko kakayanin yung ino-oppress sila. Kung kayang i-oppressin yung mga yan, hindi ano pa kaya tayo? Ano daw yung dog ko, sabi ni Kimzo, Harry is a dachshund. Yoshi, I think, is a mutt. But I have been told by my daughter that he is a taller, parang maliit na golden retriever. Mini golden retriever. Sabi ni Riri, good evening. Looking back, knowing you were still working with PBBM, did you ever have an intuition that the Anakin in front of you will become Darth Vader one day? He isn't the Darth Vader. Hindi po siya yon. Sabi ni Jex TV watching from Austin, Texas, USA, muntik na kaming i-unfriend ng kamag-anak namin dahil sa Uniteam. Tapos tinamaan ng lintik ngayon. Pagaling ka, EM. Who is EM? Sabi ni Sarah, yes, I support Duterte dahil ramdam ko malasakit nila, wala halos ka-plastikan. Totoo yan. Sabi ni Pang Yao, puro negative publicity ang mga mainstream media about Mindanao. Pero pag nanood ako ng mga travel vloggers, puro positive naman makikita mo. Kahit yung mga moto vloggers, they travel in and out of Mindanao, safe naman. Dalas ko dyan, di ba? Diyan na ako lumaki sa Sulu eh. Although I wasn't there the whole time. My father was assigned there. Matagal ang niya eh. Ang designation niya din, halos 5 taon. Totoo ba sinabi ni Trililing na may arrest warrant na si PRD? Sinabi ba niya noon o sinabi niyang, I have no doubts na may i-issuean siya? Personally, I wouldn't pay any attention to him. Alam niyo, papansin yan. Huwag niyong tanong-tanungin at ilabas ng ilabas yung mga pinagsasasabi niyan. Unang-una, hindi siya credible. Ba't tayo makikinig dyan? Pangalawa, gusto niyang tumakbo.
Kaya labas ng labas yan kung ano-anong pinagsasabi because no matter what kind of publicity he gets, it's still publicity at mababanggit yung pangalan niya, tatatak sa isip ng mga botante. Please lang, huwag na natin yan tulungan. Deadmahin yan kasi sa totoo lang, hindi naman siya significant. Uy, ano sa mga sinasabi niya, pakiko sa opinion niya. Di ba? Hindi naman siya mahalaga at hopefully hindi siya mananalo. For national office, hindi na yata po niya kakayanin tumakbo. So ang dinig ko, baka tumakbo yan for a local position. So yan, lalo na kung dito sa Metro Manila siya tatakbo, ay excuse me, ba't natin siya tutulungan? Pwede ba daw, ay, ang daming OFW na nag-for good na sising-sisi. Kala nila magiging okay na sa Pinas. Buti na lang hindi ako nainganyo umuwi kung di kawawa mga anak ko. Ipagpalagay natin lahat ng government official naging corrupt, Duterte pa rin kasi siya lang may naggawang malaki para sa Pilipinas. Kung di lang nagka-COVID, mas marami pang natapos si Digong. Agree. Huwag po kayong mag-all caps. Sabi ni Ma'am Neneng, good evening. Kami ay nakinig kay Tatay Digong, kaya hindi kami nabudol. Kaso damay-damay na lang. Sabi ni Chad, nagkatotoo na po, sabi ni Madam Maharlika, dinidisarmahan na mga sundalo sa Davao para arestuhin si PRD. Yan po. Hindi man arestuhin, gagawin siyang vulnerable. Ibig sabihin, peligroso yung lagay niya. Dahil disarmado yung mga taong pwedeng pumotekta sa kanya. Yan po isipin niyo, it isn't necessarily for arrest, but to make you physically vulnerable. Ay nako, PRD, dito na lang po kayo sa amin. Sabi ni Boxing, muntik na kami bumili ng property sa Lawag, Ilocos Norte. Abay. Sabi ni Dorsey, I was born and still visit my birthplace, Pigkawayan. Every time umuwi ako, nagko-commute lang ako. Ang bachelor. Okay? Sabi ni Bruhaha, if you were to ask, sinong gusto niyo maging presidente, yung sa tingin niyo credible enough at kaya? Well, my choices are limited kasi by right of succession, it's Inday. Di ba? And I want to stop there. Mahirap kasi magkikilatis ako na magiging presidente eh. Andyan si Inday. Si Inday ang gusto ko. Is there a chance na maging anchor ako sa SMNI since wala ka na sa Carbol? Uy ma'am, huwag naman po natin pangunahan si Pastor. Wala po kaming usapan na ganon, wala naman po kaming anything like that na napag-usapan. So, yun lang po yun. Okay naman ako dito, happy naman ako dito, di ba? Ang turo sa akin ng nanay ko yata yun. Sa nakakalimutan ko eh. Na kailangan kahit saan ka mapadpad, dapat masaya ka. Matuto ka maging masaya. Kung sinong kasama mo, masaya ka doon. Kung saan ka napunta, ano yung trabaho mo, masaya ka doon. Why, kung may pagkakataon, syempre gusto mong baguhin yung circumstances mo, babaguhin mo rin. Pero matuto din maging masaya kahit nasaan ka. That way, nobody can ever put you down. Marami na akong pinagdaanan, I'm okay wherever I am. Meron po ako napanood, tatakbo daw po si VP this coming elections. Hindi nga po. Kasi in order to do that, kinlarify na po ng ating Vice Presidente yung statement na yun at sinasabi niya hindi po siya magre-resign ng kanyang posisyon bilang Vice Presidente ng bansa. Para tumakbo kasi sa susunod na eleksyon, kailangan mo mag-resign. Sabi ni Cloyd, may nagsusurvey na sa YouTube ng mga vloggers yung magaling na presidente, BBM versus Tatay Digong. Naku, tambak, malala, walang panamas. Talaga? Kulang pala yung mga hinar nila na trolls? Sayang. What are your thoughts about Lisa Marcos? Sabi ni Lucky the Monkey. I try not to think about her. Sabi ni Ben Frank Walter Lucena sa mga nagsasabi na bakit now palang nagsalita si Digong kontra BBM para di iboto last election. Mas mabuti na si BBM nanalo kaysa si Lenny or Manny PQ. As if naman hindi nagsalita si Pangulong Duterte noon. Kalo, pwede ba? Huwag kayong mag-gaslight.
Sabi ni Ray, pero pakiramdam ko, hindi ICC gusto nilang papasukin dito kundi Makute. Alam naman na gagantihan nila yan si PRD dahil sa Marawi siege. Sabi ni Attorney J, ICPA, compared to Pinoy, mas malala BBM admin. And that's saying a lot. Sino na, Ben Tulfo nagsabi nun, ng ano? Okay. Caroline Lee says, parang galing sa Devil's Workshop, yung mga nanalbahe kila Tatay D, it gets more satanic daily. Baka po, attorney, ayaw payagan ni FL na pumunta si BBM sa Davao. Grabe naman kayo, presidente yun. O kahit maglabas man lang ng statement ang Malacanang. Go signal ni FL lahat yan. Pag ayaw ni Commander, walang magagawa si Colonel. I think we overestimate yung alleged meddling in government. I'm not saying wala, kasi alam kong meron. Pero baka naman masyado niyong ino-overestimate at sinasabing lahat na lang na ganun. Sabi ni Chester, bakit ngayon yung speaker sumikat dahil sa serbisyong higit pa sa inaasahan? Tinalo pa niya yung Chalex na pinagmulan ng slogan. Eh, Chalex ba yun? O nga, no? Sino ba? Hindi, PCO yun, di ba? Magaling magsalita si BBM, pero sad to say hanggang doon na lang yun. I'm hoping, alam nyo, hope springs eternal. I'm hoping, pero malabo mangyari. Kaya nga hope ang tawag eh, di ba? And hope is not a strategy. Pero, na maantig siya. Kasi si Super Ate na nga ang nagsasabi, uy, ito, ganito. Di ba? Somewhere in him, mahal niya ate niya eh. Mahal din siya ng ate niya. So sana, makinig siya. Sabi niya yan, I think PBBM is not a nice Machiavellian. Machiavellian? Sabi ni John Phibbs, di ako naniniwala na di alam ni BBM ang galaw ni Speaker. Sabi ni Mekus, di nila kaya si VP, daming mga spy at silent supporters ni Inday. Sabi ni Stormy, I miss not for the Duterte at taong bayan, priority niya ang name nila. Gayon pa man, nagko-converge yung interests natin at some point. And that's what politics is about. You're able to bring people to your cause. Diba? Ganito yan eh. Ako, ayoko na may personal. Kasi baka later on, kailanganin nyo yung taong yan. Kailangan nyo yung boto, kailangan nyo pumunta sa mga rally or whatever. Yan. At sa panahon ngayon, dapat nagpaparami tayo. And so, kung aawayin ninyo, lahat ng mga potential at talagang tumutulong na sa atin, huwag na tayong umasa na mananalo ang panig natin. Mananalo ang common sense. Diba? Na matitigil natin ang people's initiative. So, I get it, you don't trust her. And I get it na ang main, niya talaga, kuntirya niya ay wag matapos yung kanilang redemption arc. Kumbaga, hindi maudlot yung redemption arc ng pangalang Marcos. Pero para sa akin, if nagko-converge ang interests natin, edi go lang until such a time as maghiwalay yun. Sa area namin, sabi ni Pang Yao, sa area namin sa balik-balik Sampaloc, Manila, balik-balik na po ang mga naglaho dating mga, sa bagay, consistent. Sabi ni Happy lang, so hindi na pala ako mag-hope na manalo sa lot. Grabe. Grabe, you guys are so jaded, I swear. What can you say sa sobrang bilis ng transmission ng election, may nangyari bang dagaan? I'm not sure. I don't have enough evidence to make a conclusion. Either way. Sabi ni Yan, I don't think PBBM is a nice kind of Machiavellian. Are there bad kinds and good kinds? Huwag ka nang tumaya, sabi ni Happy. Sabi ni Antonio, nako, in these days, this is the calm before the storm. Apoy says, pag pinaaresto nila si PRD, wala na tapos ng Marcos admin. Huwag sanang mangyari, pero paghandaan kung sakasakali.
Dapat yun ang motto natin eh. Pagdasal na hindi mangyari, pero paghandaan pa rin. Nakakatawa yung ibang nag-uusap sa sinabing FPRD regarding sa paghiwalay ng Mindanao. I think it is both if we're talking Machiavellian. Sabi ni Christine, nakakatawa, naglabas ng rating ang balita, 80% BBM at 78% BP. At some point, we're just going to start losing faith in the survey systems, di ba? Sabi ni Stormy ito, ang lumalabas kasi, victim pa si PBBM at ang villain ay si Speaker. Gets ko naman yung sinasabi ninyo. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay dito sa live namin ngayon. Para parang tong primal screen therapy yung nagawa natin dito. Nag-uusap-usap tayo, bukod sa dun sa inaaral natin at iniobserbahan natin ang mga pangyayari, syempre politics watching tayo. Pero bukod pa dun ay nahihinga natin yung ating mga sama ng loob tungkol sa administrasyon at sa kakulangan ng serbisyo, kakulangan ng response, kakulangan ng sensitivity at et al, di ba, et cetera. Alam mo, kung hindi ko kayo nakakausap, Diyos ko, nakakabaliw itong mga pangyayaring to. I can't resist this. Pag kayo nagtatanong sa akin, siguraduhin ninyo na yung antecedent fact ninyo ay fact talaga, ay factual. So, sabi ni Akio, after all the red flags from various bloggers, A, na most of the vloggers were putting out false information about candidate PBBM, such as but not limited to the misinterpretation of the situation of the tax issue, etc. Right? Why did you guys still support BBM? There were no red flags. These vloggers were not only incredible, they weren't giving any factual basis, and even worse, could not analyze anything for the life of them. Yeah? They could not. So none of them were persuasive. They did not make a difference. So that's what I'm telling you. Your antecedent fact is wrong. Sabi ni Isabel, I'm from Mindanao. Posible ba ma'am naman? Kanina ko po sinasagot. Ba't kaya ang yung pinabubuwag ay NTF-ELCAC? Guys, yesterday, ang haba ng discussion natin on NTF-ELCAC. Kung kailan pa sa kanyo. Pero kung gusto nyo, discuss natin ulit bukas. Sabi ni Ian, culture and food vlog naman po next time since daily na online show. Oo, nag-aaral pa naman ako ng yung mga paraan kung paano tayo kinolonize, yung style ng pag-colonize sa atin ng mga Kastila. Kailangan kilalanin natin kasi para it doesn't happen again. Ay, nako, may mga troll account pala yun. Nagtatanong ba't kayo nag-work? Sino may sabing hindi ko siya sinuportahan? Loko-loko ka ba? Talk about twisting my words and talk about, putting words in my mouth. How do you call this? I'm looking for the right word. How gauche. How tacky. Why am I making you pansin? Insignificant ka naman. Mali-mali pa yung tanong mo at saka nakakairita in the sense that you underestimate me. Daily skin routine. Naku, looking forward to that topic. May nga ako dahil sa retinol. Nakikita nyo yung nagbabalat. Hi! I'd like to know about modern colonization. Well, we'll talk about the Spanish colonization first. Sa Why Nations Fail, sabi ni Realme, have you read? Yes, actually, I'm not done. It's in my bedside. So, yeah. Okay? Okay. Para dun sa iba dito na bago, stick around. Kasi some of the things that you're asking about, either nasagot ko na or maaari ko naman sagutin, pero siguro next time. Kasi kung araw-araw kong sinasagot yun, wala na tayong ibang madidiscuss dito. So, okay? Sabi ni Mark, maglagay ka ng moderator sa susunod para di ka na mahirapan. Yes po. Nag-iisa ako dito. Pero sige po, maglalagay po akong moderator. Hahanap ako sa inyo
Apply na lang kaya kayo. Tapos bigyan ko kayo ng mug, pero hindi ko pa ginagawa yung mga mugs. So maraming salamat. I hope everybody has a good day if you're abroad and a good night if you're here. Pero sana pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan, mag-ingat-ingat po sa ating pang-araw-araw kasi kailangan kayo ng bayan. And one of these days, makatawagin kayo, oy Gear, moderator ka na dyan. So maraming salamat sa inyo muli and kita-kits tayo bukas. Right? Good night, everybody.